A blessed day, everyone! Welcome back to my channel. For today's video, mga kasekretary ko, i-share ko naman po sa inyo yung ginawa kong BADAC MOVs, mga means of verification, para po sa gagawing BADAC Functionality Assessment and Audit. So, mga kasek, ito po yung mga MOVs na akin pong inihanda. Ito po yung aking BADAC sample ko. Actually, nakalimutan ko siyang lagyan, pero lalagyan ko pa after ko nito. Lalagyan ko siya ng front page at ipapasa na namin siya ngayon. So, bago ko to ipasa, naisipan ko muna igawa ng video or ng vlog para kasi hindi ko malaman kung kailan ibabalik to sa amin ng DILG. So, naisipan kong igawa muna siya ng isang video. So, eto mga kasi. Sa number 1 indicator, ang nakalagay dito is it's BADAC composed of at least 7 members. So, ano ang means of verification na hinihingi dito? So, ang hinihingi na means of verification para dito ay ang executive order, then BADAC organizational structure, then copies of IDs issued to BADAC members, and appointment papers. So, ito pakikita ko siya mga kasek. Sa unahan, nilagyan ko siya ng ayan, table of contents. Then, ito yung number 1 indicator. Ayan. So, ito po siya. Bali, kasama na rin po kasi nito yung BADAC Data Capture Form. So, ito po yung executive order, yung aming BADAC organizational chart. Then, copies of ID issued to the BADAC members. Ayan po. Pinakuhanan din po ng pictures para may attach din po. So, yun. Lahat po ng BADAC members, ginawan ko po sila ng ID. So, sa number 2 indicators naman tayo, ang sabi, sa number 2, did the BADAC organize a committee on operations? So, ang means of verification na ating i-attach dito ay executive order uli, then BADAC organizational structure, then copies of ID issued to BADAC members. So, same lang po ng number 1. Kung ano po yung mga means of verification ng indicator number 1, ayun din po yung means of verification ng indicator number 2. So, ito po, pakikita ko rin sa inyo yung sample. Yan, Committee on Operation, Executive Order. Then, ito naman yung organizational structure ng Committee on Operations. So, ayan, sa pangunguna ng Chairman, Committee on Peace and Order, then Chief Tanod, then etong mga ito ay Barangay Tanods or BPOC, then etong mga ito ay ang aming BHW, then SK, Council, then ayun, yung Council, Sangguniang Barangay. Sa number 3 naman po tayo. Indicator number 3, did the BADAC organize a committee on advocacy? So, ang means of verification po para doon ay executive order, BADAC organizational structure, copies of ID issued to BADAC members. So, same din po ang number 1, indicator number 1, indicator number 2, and indicator number 3. So, ayan po, Committee on Advocacy, Executive Order, and the organizational structure of Committee on Advocacy. Sa pangunguna ng Chairman ng Women's and Family and Children, SK Chairperson,
then yung principal po ng Panunyan Elementary School, then member of CSO, then yung member po ng faith-based organization. So, yun po yung member ng Committee on Advocacy. So, sa number 4 indicator naman po tayo. Ang question is, did the BADAC organize the BADAC auxiliary team? So, yung mga means of verification naman po dito is executive order, attached list of BAT members. Ang BAT members is BADAC auxiliary team members, BADAC organizational structure, and copies of ID issued to BADAC auxiliary team members. So, ito po yung ating BADAC auxiliary team. May sariling executive order ang BADAC auxiliary team. Organizational structure din po. Copies of BADAC auxiliary team IDs. So, number 5 indicator naman po tayo. Did the BADAC organize house clusters? So, syempre, ang sagot ay yes. Dahil meron naman po tayo. So, ang means of verification ay executive order, BADAC organizational structure, copies of IDs issued to house cluster leaders. So, eto po yung BADAC house cluster leaders. Then, may sarili din pong executive order ang BADAC house cluster leaders. Then, eto po yung kanilang yung organization of BADAC house cluster leaders. So, sa zone 1, meron kaming 3 na house cluster leaders. Sa zone 2, meron din 5. Zone 3, 3. Zone 4. Sa zone 3 ay 6. Sa zone 4 is 2. And sa zone 5 is 4. Then, ito naman po yung kanilang BADAC house cluster leaders ID. Number 6 indicator naman po, ang tanong dito is, did the BADAC designate a barangay duty officers? Siyempre, yes din po yung sagot natin. So, ang means of verification naman po para dito is executive order, BADAC organizational structure, and copies of IDs issued to the barangay duty officer. So, ito po yung aming barangay duty officer. Ayan, may sarili din po siyang executive order. Then, ito naman po yung ID issued to our duty officer. Sa number 7 indicator naman po, is there a desk space in the barangay designated as referral BADAC desk? Yes din po yung aming sagot. Then, ang means of verification po para dito ay actual photo of the desk. Ayan. Designated referral BADAC desk. Ito po yung aming BADAC desk. Nasa loob po siya. Nasa may entrance po ng aming barangay hall. Then, ito po naman yung aming BADAC desk with duty officer. Ayan. Nakaupo na po yung aming duty officer. So, number 8 naman po na ating indicators. Ang tanong po dito is, did the punong barangay attend training on strengthening BADACs or other relevant trainings? Actually po, dahil po pandemic last year, so, ang pinalagay po sa amin ng aming DILG is non-applicable. Dahil wala naman po talagang naganap na training last year. So, dito po ay nilagyan ko na lamang po na attendance sa punong barangay. So, yun. Ang nakalagay po is non-applicable. Number 10 naman po na indicator, did the BADAC conduct at least one training for the BADAC house cluster leaders? So, ang means of verification po para dito ay BADAC activity report with attendance sheets. Then, photo or video documentations. So, yun po, yung means of verification. Ayan, yung sample, number 10. Nilagyan ko siya ng BADAC activity report
with attendance. And photos. Ayan po. Attendance. Sa number 11 indicators, did the BADAC conduct at least one training for the BADAC auxiliary team? So, yung means of verification po dito is BADAC activity report with attendance sheets at saka photo or video documentation. So, ito po siya. BADAC training for barangay auxiliary team. Ito po yung activity report, photo, and attendance. So, number 12 naman tayo. Number 12 indicator, did the barangay duty officers attend at least one training on community-based rehabilitation program or other relevant trainings? Pagdating po dito is non-applicable din po dahil wala pong naganap na seminar para sa mga duty officers. So, nilagyan ko na rin po siya non-applicable. Sa number 13 naman po tayo, did the BADAC conduct at least one consultative meeting with stakeholders? So, ang means of verification po para dito is BADAC activity report with attendance sheets, photo or video documentation, and minutes of the meeting or proceedings. Kung hindi niyo po alam, yung sinasabi ditong conduct at least one consultative meeting with stakeholders, pwede po natin na ilagay dito yung ating barangay assembly na ginaganap natin twice a year. So, ito po yung aking means of verification. Ayan. BADAC conduct at least one consultative meetings with stakeholders. Ayan. Barangay assembly. Ayan po, yung PACR niya. Ayan. Ito. Ang photos. Another photos. Then, eto naman po yung second semester ng 2020 Barangay Assembly. So, ayun, pwede nyo pong i-attach yung inyong Barangay Assembly Day para sa stakeholders meeting. Ayan po yung PACR photos. Kung makikita nyo po, ang aming Barangay Assembly ng second semester 2020 ay ginawa naming virtual. Ayan. Para po hindi na lumabas yung mga tao dahil nga po gawa ng COVID. Pati po yung ginawa naming open forum is through Facebook Live po. So, dako naman po tayo sa number 14 indicator. Ang number 14 indicator is, did the BADAC conduct regular monthly meetings with number of months in which meetings were conducted? Dito, mapapatunayan kung talagang nagkaroon kayo ng meetings with BADAC. Kapag nagkaroon kayo ng meetings na 10 to 12 months, siya po yung higher points na may makukuha. Pwede rin pong 8 to 9, mas mababa ang points. So, pasensya na po dito kasi sa binigay sa amin ay hindi po nakalagay dito kung ilang points yung maikukuha. Tapos yun, basta dito po kailangan yung sabihin kung ilan talagang sessions or meetings ang nagkaroon kayo sa loob ng isang taon. So, kami po is nagkaroon kami ng 10 meetings lamang sa loob ng isang taon kasi nga po yung month ng April at saka ng May is ECQ, so hindi mo na kami nag-meeting. Yung 2 months lang na yun. So, meron lamang kaming 10 meetings. Ang means of verification naman po para sa ating indicators number 14 ay copies of BADAC monthly meeting minutes with attendance, then photo or video documentation. Ito po. So, hindi ko na po iisa-isahin sa inyo yung bawat page kung ilan session kami nagkaroon. Kasi 10 months balitot. So, 10 pages. Hindi lang 10 pages. Ayan, ang kapal po. Katunayan na nag-session po kami. Punta naman po tayo sa indicator number 15. Ang tanong po dito is, did the BADAC organize
co-organize at least 2 community-based IEC campaign activities. So, yung means of verification po naman dito is BADAC activity report na patunay na nag-conduct kayo ng community-based IEC campaign activities. Then, attendance sheets. Then, photo or video documentation. Then, marami to dito copy of evaluation or feedback forms. Then, copy of signed liquidation report. And copy of IEC materials used. So, kami po dito, bali 4 lang na meron kami. Ang amin is BADAC activity report, attendance sheets, photo, documentation, at saka copy of IEC materials. So, ito po yung pakikita ko sa inyo. Ayan, number 15. Ito po yung aming PACR, Post-Activity Compliance Report. Ayan po, ayan. Patunay po na namimigay kami ng mga IEC materials for anti-drug abuse. Ayan, ito pa po yung ibang photos. Then, ito naman po yung mga IEC materials na ginamit namin. Ayan, para sa anti-drug abuse campaign. Sa number 16 indicator naman po tayo. Ang sabi dito, did the BADAC co-organize at least 1 school-based IEC campaign activity? So, ang means of verification po para dito is BADAC activity report, attendance sheets, photo video documentation, copies of evaluation or feedback form, copies of signed liquidation report, and copies of IEC materials used. So, ang amin lang po dito ay BADAC activity report, attendance sheets, at saka photo documentation, and copy of IEC materials. So, ito po yung sample ko. Ayan. Ito po yung post-activity compliance report, PACR. So, ito naman po yung photos. Sa school-based to Then, number 17 naman po tayong indicator. Did the SK or any youth organizations in the barangay conduct at least 1 drug awareness campaign activity? So, meron din po. So, ang means of verification is activity report by the youth organization, attendance sheets, photo video documentation. Ayan po. PACR. Ayan. Namigay sila sa mga kabataan ng mga IEC materials. Then, number 18 indicator, did any civil society organization, CSOs, conduct at least 1 drug awareness campaign activity in the barangay? So, ang means of verification po naman po dito is, ganun din, activity report by the CSO, attendance sheets, and photo or video documentations. Yun na lamang po mga mahalaga yung sinabi ko sa inyo, which is yun lamang po meron din kami. Ito pa yung PACR sa ginanap nilang CSO led drug awareness activities. Yung photos ng ginawa nilang activity. Number 19 indicator, did the BADAC co-organize any activities in observance of the International Day Against Drug Abuse and illicit trafficking? Ito po yung idadait. So, ang means of verification po natin dito is BADAC activity report also, attendance sheets, photo video documentation, and copy of IEC materials. So, ito po, ayan, PACR po uli, pictures ng, ayan, yan o, PACR na activities ng idadait. Yan yung activities nila. Namigay din po sila ng mga IEC materials. So, number 20 naman pong indicators. Did the BADAC co-organize any activities in observance of the Drug Abuse Prevention and Control Week? Ito po yung DAPC na tinatawag. So, ang means of verification po dito is BADAC activity report, attendance sheets, photo video documentations, and copy of IEC materials. So, ito po yung sample. Yan. Ayan. DAPC Week activity. Ayan po. Yung mga activities namin ng DAPC Week. Namigay din po ng mga IEC materials. Then, ayan po.
yung mga pinamigay naming IEC materials copy. Sa number 21 indicator naman po, did the BADAC submit an updated number of residents who surrendered to the barangay duty officers and other mandated agencies? So, yun mga kasek, simula indicator number, ayan, simula po sa indicator number 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ay iisa lang po ang kopya na i-attach ninyo. Ito po yung certification or patunay mula sa ating DILG at municipal mayor na kayo ay nagpasa ng mga sumusunod na indicators na nakalagay simula 21 hanggang 28. So, kung hindi kayo nagpasa, hindi po kayo bibigyan. So, kung meron po kayong copy ng BADAC Functionality Assessment and Audit Form na kagaya po nito, yan, ay dyan nyo po malalaman yung mga sinasabi ko kanina, indicators simula number 21 hanggang 28. So, yun po. Iisang kopya lang po yun, yung inattach namin doon. Sa number 20 na indicator naman po tayo ay Barangay Cesar Integrated, Barangay SAR Integrated and BADPA. So, dito natin basahin yung question. Did the BADAC submit the barangay CSAR or any equivalent reintegration plan as incorporated in BADPA? Ano yung meaning ng SAR? Ano yung meaning ng BADPA? Okay. Ayan. Ito po. Ito po yung aming means of verification. Ayan. Number 29. Ang means of verification na hiningi ay copy of approved barangay CSAR plan or equivalent received by CADAC or MADAC required. Ang meaning po ng CSAR ay Community Support and Aftercare and Reintegration Program Plan. Sa number 30 naman po na indicator, did the BADAC prepare its own BADAC Plan of Actions for FY 2020? So, ito po yung means of verification ng indicator number 30. Copy of approved BADPA. Ayan. Copy of approved BADPA. BADAC Action Plan, ang meaning ng BADPA. Then, with the approved BPAPS plan. So, ito po naman yung aming BPAPS plan. Then, dito po, sa BPAPS plan na to, ay naka-indicate po yung BADPA. Kung ano po yung plan of action natin para sa BADAC. Sa number 31 indicator naman po, ang question is, did the BADAC appropriate a substantial budget for the anti-illegal drug activities? So, ang means of verification po dito is copy of approved barangay annual budget with budget allocation for BADAC. So, ito po yung aming sample ng means of verification para sa indicator number 31. Yan. Yung aming budget para sa BPAPS, sa BPOC na 2%, dun po namin inalat yung drug testing for surrenderies in the barangay. Ayan. Ito naman po tayo sa last but not the least, indicator number 32. Did the BADAC submit its annual BADAC accomplishment and fund utilization report on CADAC or MADAC and other agencies? Ang means of verification po para dito ay copy of annual BADAC accomplishment and fund utilization report. So, yun lang po. Ito po yung aming sample. Ito naman po yung aming accomplishment ng BADAC. Which is, makikita nyo po dito yung ginawang accomplishment ng barangay para sa BADAC. So, ayun. Salamat po muli ng marami sa mga nanood ng mga videos na ginawa ko last. Yung BPOC audit, means of verification, then yung BAUC means of verification, yun po yung sample ko lamang. So, ang sure ko na pumasa ako doon at medyo alam ko or alam namin na mataas yung aming nakuhang
points doon or yung grades, dahil napuri naman po agad kami ng aming DILG, ay yung BAUC, means of verification. Pero yung BPOC po, na isinare ko sa inyo, wala pa po yung grades. Actually, hanggang ngayon, tinatapos ko pa rin siya dahil may mga additional po ng 2018 and 2019 reports. So, dinadagdag ko po yun. Then, ang badak naman po, since last 2 years na nakagawa na po kami ng badak audit, sa awa naman po ng Lord ay palagi tayong mataas. Last year po, ang nakuha nating average is 95. So, hindi ko po masasabi kung ilan ang grades ko ngayon kasi medyo, yun pa rin naman po, bali inulit lang, bali updated lang po kung anong date or anong year ginawa, kung talagang may ginawa pa rin sa previous year. So, ayun. Salamat po sa panonood. Kung halimbawa naman po na medyo hindi po tama yung, kung sa tingin nyo hindi kayo satisfied sa sample na ginawa ko, it depends upon nyo naman po. Ginawa ko lamang po naman yung video na to para po dun sa mga nagre-request sa akin ng sample. Dahil lalo na po doon sa mga bagong secretary pa lang, dahil sabi nga po nila is nahihirapan po sila, hindi nila alam ang gagawin. So ako naman po ready naman po na mag-share dahil hindi naman po isang beses pa lang ako na gumawa. So ayun, ngayon kung meron naman po kayong additional na idea or suggestion, you can also comment down below para makadagdag din po or ma-share nyo rin po yung knowledge nyo or yung mga natutunan nyo sa amin po na hindi pa po sapat yung mga kaalaman. Yun po. Doon naman po sa mga bago pa lang na nanonood ng aking mga videos, please don't forget to subscribe at pakihit na rin po yung notification bell para every time po na mag-upload ako ng panibago kong videos ay ma-notify po kayo. At salamat po muli ng marami. At sana po wag kayong magsasawang manood ng lahat ng mga videos na i-upload ko pa. At hit na rin po yung like and share button. At salamat po muli ng marami. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. God bless.